Magandang araw sa lahat at sa mga listeners. Ako po pala si Liza mula sa Antique. Nung panahong nasa dapit hapon na ng kanyang buhay ang lola ko noon, ay palagi kaming nasa ospital para maisalba pa ang natitira niyang oras na kapiling kami. 88 years old na noon si lola at marami ng komplikasyon at sakit. Dahilan para mas lalo siyang naging mahina, kaya naman naging suki kami ng hospital na yon. Ngunit dahil sa pagmamahal sa kanya ay hindi namin iniisip ang laki ng gastos noon dahil mas mahalaga sa amin ang makasama pa siya ng matagal. Muli naming dinala sa ospital si lola noon dahil nahirapan siyang huminga. Dahil sa private hospital kami noon ay walang limit ang bisita at bantay sa kanya. Salitan kami sa pagbabantay kay lola at ang kasama ko noon ay yung aking mama at nakatatandang kapatid na lalaki. Malapit na kami noon mag-isang linggo sa ospital dahil medyo naging malala ang kondisyon ni lola. Kaya minabuti na naming wag muna siyang iuwi para mas maobserbahan siya ng maayos. Epekto siguro ng gamot na ibinigay kay lola o di kaya dala na rin ng katandaan. Palagi siya nagsasabi sa amin na may nakikita daw siyang kasama sa loob ng kwarto. Nung una, medyo kinabahan ako dahil baka nga totoo. Pero kalaunan, nasanay na ako dahil wala naman akong kakaibang nararamdaman sa loob ng kwarto na yon. Isang araw, habang kami yung nagbabantay sa kanya, bigla na lang siyang nagwala. Nagulat pa ako noon dahil ang alam ko ay mahina na talaga si lola. Pero nagawa niyang umupo sa kama at pinagtatanggal ang mga swero na nakakabit sa kanya habang sumisigaw na huwag daw gagalawin ng kanyang mga apo at mga anak. Halos nahirapan kaming pigilan si lola noon dahil sa sobrang lakas niya. Kaya naman tumawag na kami ng doktor at nurses para tumulong magpakalma sa kanya. Inisip na lang namin noon na baka nag-hallucinate lang siya kaya kung ano-ano yung nakikita niya. Nang muli siyang magising, nakita pa rin ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit noong mga oras na yon ay hindi na siya nagwala. Paulit-ulit niya lang binabanggit na gusto na niyang umuwi dahil ayaw daw ng may-ari ng kwarto na manatili kami doon. Hindi naman namin siya pinansin. Nang maging stable na ang kondisyon ni lola ay tuluyan na kaming pinayagan na makauwi. Habang palabas kami ng ospital na yon at sakay si lola ng wheelchair ay parang hindi ito mapakali. Hinawakan ko siya sa kamay at tinanong kung anong nararamdaman ba niya, kung may masakit ba o kung ano. Nangungusap yung mga mata niya na tumingin sa akin, kaya medyo nakaramdam ako ng pagkabahala. Ilang minuto pa ay bigla siya nagsalita at sinabi na gusto daw sumama ng babae sa amin. Nagtaka kaming nagtanong sa kanya kung sino yung babaeng tinutukoy niya. Agad naman may tinuro si lola sa harapan. Ngunit wala naman kaming nakitang babae, kaya patuloy na lang ang pagtulak ni mama sa kanyang wheelchair hanggang sa makalabas na kami ng tuluyan sa ospital. Sumakay na kami noon sa inarkilan ni na papa para sunduin kami. Halos 2 linggo din ang itinagal na maayos ang lagay ni lola. Ngunit isang gabi noon, muli kaming nataranta nang muli na namang hindi makahinga si lola. Kaya agad namin siyang dinala sa kaparehong ospital at nilagay sa kaparehong kwarto. Agad naman nalapatan ng lunas si lola kaya naging maayos kahit papaano yung lagay niya. May niresetang gamot yung doktor na kailangang bilhin sa butika sa labas kaya nagpresenta ako na ako nang bibili. Sinamahan naman akong umalis ng kaibigan ni papa na tinuturing na rin naming pamilya dahil nagkataon na nandun siya para kumustahin si lola. Habang naglalakad kami sa hallway palabas ng ospital ay nagtaka ako kung bakit parang may iniiwasan siyang makabangga. Gusto ko sanang tanungin siya nun pero nahihiya ako kaya ipinagkibit balikat ko na lang yon. Hanggang sa makarating kami sa butika at agad ko nang binili yung mga gamot na nireseta. Pabalik na kami noon nang maabutan namin ang ate ko na may dalang mga gamit sa bag at kasama niya ang isang medyo may katandaan ng babae. Agad ko silang binati para makuha yung atensyon. Matapos namin silang batiin at magpakilala ay tumuloy na kami sa pagpasok sa loob.
doon ko nalaman na kasama pala ng ate ko ang isang manggagamot. Naisipan daw kasi niyang patingnan si Lola dahil baka sakaling mapagaling daw ito ng manggagamot na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Habang naglalakad kami papasok ay nag-uusap silang tatlo at ako naman ay nakikinig lang. Muli ko na namang napansin yung paminsan-minsang pag-iwas sa kung ano ng kaibigan ni Papa. Habang yung babae namang kasama ni ate ay napansin ko rin na parang may tinatanguan na kanyang nakasalubong. Dahil sa pagtataka, mas lalo ko silang pinagtuunan ng pansin na dalawa. Hanggang sa maarating kami sa loob ng kwarto ni Lola. Pinauna ko silang pumasok para ako na ang magsara ng pinto. Ngunit bigla akong binulungan ng kaibigan ni Papa na alam niya daw na nagtataka ako sa kanilang dalawa ng babae. Kaya pinaharap niya ako sa pinto at biglang inihilamos ang palad niya sa mukha niya tapos ay sa mukha ko. Magagalit na sana ako noon nang mahagip ng mga mata ko na may nakatayo sa di kalayuan mula sa amin. Ilang beses ko pang ipinilig yung ulo ko dahil baka namamalikmata lang at muling tumingin sa bulto ng tao na nakita ko. Naramdaman ko ang paggapan ng takot sa katawan. Hindi rin ako makapagsalita noon. Muli namang bumulong sa akin yung kaibigan ni Papa at tinanong kung nakikita ko raw ba yung nakikita niya. Mabilis akong tumango sa kanya nang hindi tinatanggal ang mga mata ko sa taong pugot ang ulo na nakatayo pa rin sa di kalayuan. Nagulat ako nang biglang sumara ang pinto ng kwarto. Nang maabawi sa pagkagulat ay hinanap ko kung sino yung nagsara nun. Nakita ko yung babaeng kasama ni ate. Hinila niya ako paupo sa sofa at agad niya akong kinausap. Isa raw siyang manggagamot at matagal na silang magkakilala ng ate ko. Ang mas ikinagulat ko nang sabihin niya na bukas daw yung third eye niya, kagaya ng kaibigan ng papa ko. Kaya nakikita daw niya ang mga nilalang na di nakikita ng mga ordinaryong tao. Sinabi niya rin sa akin na marami daw kaming nakasalubong ng mga kaluluwa kanina. At ang iba pa nga doon ay kinakausap siya. Kaya minsan ay tumatango ito. Pero mas lalong nadagdagan yung takot ko nang sabihin niya sa akin na meron daw kaming kasamang kaluluwa na pugutang ulo sa loob ng kwarto ni Lola. Huwag daw akong mag-alala dahil hindi ito manggagambala. Halos hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko dahil sa takot. Nang marinig ko ang tanong ni ate kung sino raw ang gustong umuwi muna para makapagpahinga, ay walang pagdadalawang isip na sumagot ako. Agad naman akong pinahanda ni ate at ipinahatid sa kaibigan ni Papa palabas ng ospital. Habang naglalakad ay halos manigas ang katawan ko dahil sa takot at kabang naramdaman. Hinawakan ako ng kaibigan ni Papa sa kamay at pasimpleng inalo saka sinabing totoong marami kaming nakakasalubong na hindi ko raw nakikita. Pero wag ko na raw isipin yon dahil wala naman daw itong masamang gagawin sa amin. Nang maarating kami sa labas sa ospital, ay agad niya akong pinasakay ng tricycle pahatid sa amin. Siya naman ay bumalik na sa loob. Simula nung araw na yon ay hindi na ako muling bumalik pa dun sa ospital hanggang sa makalabas si Lola. Ilang taon nang lumipas ay namatay si Lola dahil sa katandaan at sa sakit niya. Ang nangyari naman dun sa hospital ay isa sa hinding-hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko. Lalo yung saglit na ipinakita sa aking pugutang ulo. Hanggang dito na lamang po ang kwento at maraming salamat kung inyong mabasa. Magandang araw, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong EJ. I-share ko lang po sa inyo ang isang pangyayaring nasaksihan ko nung mga anak ang misis ko sa una naming anak. Taong 2005 nang ipinanganak ng aking misis yung panganay namin sa lumang ospital sa aming probinsya. Yung ospital na to ay naging pangunahing ospital dito sa aming lugar. Pero nang may mag-donate ng malawak na lupa, ay minabuti ng mayor ng bayan na patayuan nyo ng mas malaking ospital.
Kaya ginawa na lang na lying in o paanakan ang kalahating parte ng ospital habang yung kalahati naman ay clinic para sa may mga sakit na hindi naman malala gaya ng lagnat, ubo at iba pa. Unang araw nang makaramdam ang misis ko ng pananakit ng tiyan ay agad namin siyang dinala sa lumang hospital. Dahil kapag doon siya nanganak ay mas magiging komportable siya dahil konti ang mga pasyenteng dinadala doon. 24 oras matapos siyang manganak ay nakalabas kami ng ospital. Ilang oras din kami nanatili doon sa paghihintay na makapanganak siya. Pero dahil 3 cm pa lang siya ay pinayuhan kami ng midwife na umuwi na muna dahil medyo matatagalan pa bago lumabas ang bata. Pinayuhan kaming maglakad-lakad muna si Mrs. sa bahay. Palabas na kami ng ospital noon nang may maasalubong kaming lalaki. Siguro nasa edad 30 o 40 na ito. Nakangiti ito sa amin ng asawa ko kaya tinanguan ko ito bago siya lampasan. Nang tuluyan kaming makalabas ay agad kaming nag-abang na masasakyan. Pero nagulat ako nang may biglang humawak sa balikat ko at lingunin ko na yung lalaki pala na naasalubong namin habang palabas. Muli siyang umiti sa akin at binati kaming mag-asawa. Sabay tingin sa tiyan ng misis ko. Bahagya namang umatras yung asawa ko dahil siguro natakot ito sa lalaki. Ilang segundo din akong napatulala sa sinabi niya na sana lumabas na daw yung anak namin para may mailibing na naman ulit siya. Nakabawi na lang ako nang marinig ko yung boses ng guard na tinawag yung lalaki. Agad niya itong hinila palayo sa amin ng asawa ko at kinausap. Pagkatapos ay humingi ng tawad. Medyo may problema daw sa pag-iisip yung lalaking yon, kaya kung ano-ano ang sinasabi. Pero hindi naman daw siya nananakit ng tao at nauutusan daw iyon ng doktor kaya hindi nila pinapaalis. Tumango na lang ako noon sa security guard at agad na nagpara ng tricycle na nakita kong papalapit sa amin. Kinabukasan, muli kaming naghanda para pumunta ulit sa ospital dahil mas lalong tumitindi na yung pananakit ng tiyan ni Mrs. Ayoko na sanang dalhin siya ulit doon sa lumang ospital dahil sa pag-aalala na muli naming makasalubong yung lalaking may problema sa pag-iisip. Pero nagpumilit yung asawa ko na doon na lang dahil mas makakatipid kami at makakalabas agad pagkatapos niyang manganak. Kaya wala na akong nagawa kundi doon siya dalhin ulit. Nang maarating kami sa lumang ospital ay nakahinga ako ng maluwag nang hindi ko nakita yung lalaki. Agad namang inasikaso ng midwife ang misis ko dahil nasa 7 cm na ito. Malapit nang lumabas ang bata. Habang naghihintay sa waiting area ay tahimik akong nagdadasal na sana ligtas na mailabas ng misis ko yung anak namin. 1 oras lang ang binilang at tinawag ako ng isa sa mga midwife. Hiningan ako ng damit ng bata dahil manganganak na raw yung misis ko. Agad kong kinuha sa dala naming bag yung gamit ng bata at ibinigay sa midwife. Patuloy lang akong nagdadasal noon habang nakaupo. Nang may nag-abot sa akin ng isang kape, yung security guard pala yun na naka-duty kahapon. Pilit niya akong inaaliw sa pagkukwento para daw hindi ako masyadong kabahan. Sinabi rin niyang magagaling ang mga midwife sa lumang ospital kaya sigurado na ligtas ang mag-ina ko. Patuloy lang yung kwentuhan namin noon habang umiinom ng kape. Nang maalala ko yung lalaki kahapon, kaya tinanong ko yung guard. Pero bago pa man siya makasagot, narinig ko ulit yung pagtawag ng midwife sa akin at inutusan akong ihanda ang mga gamit dahil nailabas na raw ang bata at ililipat na raw ang misis ko. Dahil sa sari-saring emosyon ay agad akong tumayo at sumunod sa midwife nang hindi nakapagpaalam sa kausap. Naiwan ko na rin yung kape sa upuan. Mabilis lumipas ang oras at hindi ko na malayan na gabi na pala. Dahil wala kaming ibang kasama ng misis ko, ay nagpaalam muna ako sa kanya na lalabas para bumili ng makakain. Binati ko pa yung security guard nang madaanan ko ito sa pwesto. Matapos ko nung bumili ng pagkain namin, nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya pumunta ako sa likod na bahagi ng ospital para doon sana umihi. Nang makita ko yung lalaking may problema sa pag-iisip na naguhukay ng lupa.
Napansin kong parang nagsasalita ito habang naguhukay. Kaya maingat ako naghanap ng pwesto na malapit sa kanya para marinig yung mga sinasabi niya. Patuloy lang ito sa paghuhukay sa medyo may kalaliman na. Nanindig ang mga balahibo ko nang marinig ko yung mga salitang sinasabi niya. Lalo na nang kunin niya ang isang puting tela na nasa tabi lang pala niya, pero hindi ko napansin. Inilabas niya ang bagay na nakabalot sa tela. Halos masuka ako nang makitang may konting dugo pa yon. Kinarga niya yon na parang isang sanggol at pinaghele. Inunan pala yon mula sa bagong panganak lang. Agad na pumasok sa isip ko na baka yun yung inunan ng misis ko. Kaya nagpa siya akong puntahan yung lalaki. Nang muli itong magsalita, halos hindi ko malaman kung ano yung mararamdaman ko noong mga oras na yon. Dahil sinasabi niya na sanggol ang dahilan ng pagkawasak ng pamilyang binuo niya. Pero alam niyang sanggol din ang magiging dahilan para mabuo sila ulit. Patuloy niya itong inihele at muling hinalikan. Agad naman sumama yung sikmura ko at muntik nang masuka sa kinatatayuan. Tumakbo ako palayo sa lugar na yon dahil baka hindi ko kayanin kung ano pa yung makita kong gagawin nito. Bumalik ako sa lumang ospital sa mag-ina ko at mahigpit ko silang niyakap na ipinagtaka naman niya. Tinanong niya ako kung may nangyari bang masama sa akin dahil biglang nag-iba yung kilos ko. Pero isang pilit na ngiti lang ang sinagot ko sa kanya. Pinakain ko na lang siya ng dalang pagkain at pinahigop ng mainit na sabaw. Pagkatapos namin kumain ay pinuntahan ko ang security guard sa kanyang pwesto. Tinanong ko siya tungkol doon sa lalaki. May pagdadalawang isip man pero sinagot niya ako. Ikinuwento niya sa akin yung nalalaman niyang nangyari doon sa lalaki. Doon ko nalaman na may asawa daw ito dati at hindi agad sila nakabuo ng anak. Mahigit 10 taon umano ang kanilang hinintay bago nabuntis si Mrs. Pero sa kasamaang palad ay patay daw ang bata ng ipanganak ng kanyang asawa doon daw mismo sa ospital na yon. At sa lugar daw na yon inilibing yung inunan ng kanyang asawa. Habang dinala naman daw ang labi ng kanilang anak pa uwi. Pero hindi nagtagal, nag-umpisa raw mag-iba yung ugali ng lalaki marahil sa sama ng loob sa nangyari. Hindi daw yun kinaya hanggang sa tuluyan na rin daw itong hiwalayan ng kanyang asawa. Simula daw nun, ito na ang naglilibing sa mga inunan ng mga nanganganak dun sa lumang ospital. Nang makalabas at makauwi kami ng misis ko kasama yung baby namin, ay agad ko yung kinuwento sa kanya. Magpasalamat na lang daw kami at hindi sa amin nangyari ang bagay na yon dahil baka raw hindi rin niya kayanin. Ipagdasal na lang daw namin ang aming pamilya at yung kalagayan ng lalaki. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay manarate ninyo sa inyong channel. Magandang gabi po. Ako si Butch. Ibabahagi ko lang po sana yung nangyari sa anak ko nung 3 taong gulang pa lang siya. Naatira kami sa Antique. Kilala ang lugar namin bilang kuta ng mga mangkukulam o mga taong may black magic. Isa ang anak ko sa nakaranas nun. Isang simpleng lagnat lang yung nangyari sa anak ko na tumagal ng 1 linggo. Kaya nagpa siya kami ng misis kong dalhin siya sa ospital. Nung andoon na ay agad inasikaso yung anak ko. Kinabitan ng dextrose at binigyan ng gamot. Ang ipinagtaka namin noon ay kapag umaga, masiglang masigla yung anak namin na halos hindi mo iisiping 1 linggo yung lagnat. Ngunit tuwing sumasapit ang 6:00 ng gabi, muling bumabalik at halos tumirik na ang mga mata nito dahil sa lagnat. Lumipas ang 1 linggo na nasa ospital lang kami. Halos namamagana nga yung mga kamay at paa ng anak ko dahil sa dextrose na nilipat-lipat lang pero hindi pa rin gumagaling. Napansin din namin na kasabay ng mataas na lagnat ng anak ko tuwing sumasapit ang 6:00 ay ang pagsulputa ng iba't ibang insekto sa loob ng kwarto kung nasaan yung anak ko.
Halos sabay-sabay din yung pagtunog ng mga butiki at ang pagaspas ng pakpak ng mga paro-paro na nasa paligid. Panay din yung pagturo ng anak ko sa kung ano yung nasa labas ng bintana sa kwarto ng ospital. Dahil doon sa obserbasyon ng asawa, minabuti namin kausapin yung mga magulang namin na ilabas sa ospital yung anak at ipagamot ito sa albularyo. Pero nawala sa isip namin na ilabas yung anak namin sa ospital. Nang isang gabi noon, bigla itong kinumbulsyon dahil sa sobrang taas ng lagnat. Napansin din ni Mrs. ang pagmumuta ng mga mata niya, dahilan para hindi ito makamulat. Ilang araw pa ang nagdaan nang bumisita yung nanay ko na may kasamang manggagamot umano na kaibigan ng kanyang kapatid. Agad niyang sinuri yung anak ko dahil sakto ng pagdating niya ay sobrang taas naman ang lagnat ng bata at nag-iingay na naman yung mga butiki sa bintana ng ospital. Nanlumo ako sa sinabi sa amin ng manggagamot na hindi raw kayang pagalingin ng mga doktor ang anak ko. Baka ilang araw na lang daw ang itatagal nito. Pero maisasalba daw niya yung anak namin at mapapagaling basta't ilabas lang namin ang bata sa ospital para magawa niya ang dapat gawin. Nagdadalawang isip man ay nagdesisyon kami na ilabas yung bata kinabukasan. Buong gabi kami noon sinamahan ng manggagamot sa ospital. Hindi nawala yung kaba ko buong gabi. Binalaan kami ng manggagamot na huwag hayaang makalapit ang kahit anong insekto sa anak namin, maliit man o malaki. Pagsapit ng alas 12, hating gabi, nagising yung anak ko mula sa mahimbing na pagkakatulog at malakas na umiyak habang may tinuturo sa labas ng bintana. Nagulat naman ako nang biglang buksan ng manggagamot yung bag niya at nagsaboy ng asin sa bintana. Matapos yun ay medyo kumalma yung bata habang patuloy na pinapatahan ng aking asawa. Dahil sa takot, nagdesisyon akong ilabas yung anak ko at hindi na hintayin mag-umaga pa dahil hindi ko kayang makita yung nangyayari sa kanya. Sinabihan ko yung asawa kong iligpit na yung mga gamit habang ako naman nagtungo sa nurses station. Mahigpit pa akong pinigilan noon ng 2 nurses dahil hindi pa raw mabuti yung kondisyon ng anak ko. Di agad sila nagdi-discharge ng pasyente hanggat hindi pa ito okay. Pero pinilit ko pa rin ang gusto ko, kaya pinapirma nila ako ng waiver bago kami payagang lumabas. Pagbalik ko sa loob ng kwarto, nakahanda na ang mag-ina ko para lumabas, kaya kinuha ko na yung mga gamit namin at lumabas ng kwarto. Habang naglalakad kami sa hallway, bigla akong pinatigil ng manggagamot. Binalaan niya kaming mag-asawa dahil may makakasalubong daw kaming isang doktor at magtatangkang pigilang kaming lumabas. Pero hindi raw yung totoong doktor na nagtatrabaho sa ospital, kundi isang panlilin lang na mga gustong kumuha sa anak namin. Mahigpit niyang binilinan ng asawa ko na kahit anong mangyari ay huwag hahayaang mahawakan kahit dulo ng daliri ng bata. Dahil baka hindi na raw ito mailigtas kahit pa ilabas namin ang ospital. Matinding takot at kaba ang bumalot sa buo kong katawan. Pero pinilit kong tibayin yung loob ko at nagpatuloy sa paglalakad. Nang pababa na kami ng hagdan ng ospital, ay may nakasalubong kaming isang nurse at nagtanong kung saan namin dadalhin ang pasyente. Hinanda ko yung sarili ko para protektahan ang mag-ina ko sa maaari nitong gawin. Pero pagkatapos silang mag-usap ng misis ko, ay agad itong nagpaalam at dumiretso ng akyat sa hagdan. Medyo nakahinga ako ng maluwag dahil doon at iniisip ko na baka hindi totoo ang sinasabi ng manggagamot. Hanggang sa makalabas kami ng exit ng ospital, ay wala naman kaming nakasalubong na doktor gaya ng sinabi ng manggagamot. Nagpaalam muna ako sa kanila ng asawa ko para maghanap ng masasakyan namin pauwi. Hindi pa man ako nakakalayo mula sa kanila ay narinig ko na ang boses ng manggagamot na nagsalita sa likod ko. Nang lingunin ko ay nakita kong may pinipigilan siyang isang doktor na lumapit sa asawa ko. Tumindig ang mga balahibo ko noon, kaya patakbo akong bumalik sa mag-ina ko at may kalakasang tinulak palayo yung doktor mula sa asawa ko. Halos maiyak yung misis ko, kaya minabuti kong tawagin ang isang security ng ospital para magpatulong.
Galit na galit naman akong tiningnan ng doktor sa kasinigawan nang hindi raw pwedeng ilabas ang anak ko mula sa ospital na yon. Pinipilit niyang abutin yung asawa ko kaya humarang ako sa pagitan nila at pinigilan siya. Agad naman umawat yung security guard dun sa doktor at nagkaroon ng distansya sa amin. Ginawa naman yung pagkakataon ng manggagamot na ilayo mula sa amin ang mag-ina ko. Habang galit na galit pa rin yung mukha ng doktor na dinuduro ako at sinabi sa guard na hindi dapat kami pinapalabas ng ospital. Ipinaliwanag ko naman sa guard yung naging desisyon namin ng asawa ko. Ipinagpasalamat ko na lang na hindi na gaano nagtanong pa yung guard. Nangako naman yung guard na siya na ang bahala sa doktor. Kaya mabilis ako naghanap ng tricycle para masakyan. Nang maarating kami sa bahay, ay nagulat si nanay dahil sa biglaan naming pag-uwi. Wala namang sinayang na oras yung manggagamot dahil agad niyang inumpisahan yung panggagamot sa anak ko. Marami siyang mga hinanap at humingi ng kung ano-ano na gagamitin daw sa paggamot. Laking pasalamat ko na lang dahil lahat ng mga hiningi niya ay meron kami sa bahay. Matapos niyang malapatan ng kung ano yung anak ko, ay binili niya sa amin na kailangang bantayan ng bata magdamag. Gaya ng ginawa namin sa ospital, ay wag daw naming hayaang may makalapit na kahit anong insekto sa bata kahit gaano pa ito kaliit. Pagkatapos sa mga habilin niya, ay niyaya niya akong bumalik sa ospital dahil kailangan niya raw hanapin yung doktor na pumigil sa amin kanina. Bago umalis, ay ginising ko muna lahat ng mga kapatid kong lalaki para tumulong sa pagbabantay sa anak ko at sa buong paligid. Agad kaming bumalik sa ospital noon para sa pakay ng manggagamot. Nung una ay ayaw kaming papasukin ng guard dahil wala naman na daw kaming pasyente sa loob na kailangan puntahan, kaya wala nang rason para bumalik pa. Pero sinabi ko na lang noon na may naiwan kaming gamit sa loob ng room ng pasyente na hindi namin nadala dahil sa pagmamadali. Kaya pumayag na rin itong makapasok kami. Dali-dali kaming umakyat ng hagdan at tinungo yung pinanggalingan naming kwarto. Naabutan namin doon yung doktor na parang may sinusuri sa kama sa higaan ng anak ko. Patakbong lumapit sa kanya yung manggagamot at may sinabit ito sa liig ng doktor na naging dahilan para halos mamula ito sa galit at tumingin sa amin. Pagkatapos ay malakas siyang hinila ng manggagamot palabas ng ospital. Pinagtitinginan pa kami noon ng mga doktor at pasyenteng naroon habang palabas ng ospital dahil sumisigaw yung doktor na nasasaktan sa pagkakahawak sa kanya ng manggagamot. Mabilis naman nagsitakbuhan noon yung mga guards na naroon para pigilan ang manggagamot pero hindi nila ito napigil. Patuloy lang ito sa mabilis na paglalakad hanggang sa malala nito ang doktor sa isang bakanteng lote sa bandang likod ng ospital. Napasubsob ito sa lupa nang bilang bitawan ng manggagamot. Akmang susugurin noon ng doktor yung manggagamot nang sabuyan siya nito ng asin na nagpatigil sa kanya. Patuloy sa pagsigaw yung doktor nang may inilabas yung manggagamot na isang itlog mula sa bag niya. Hindi ko alam kung saan niya ito nakuha at kung paanong hindi ito nabasag sa loob pagkatapos ng nangyari. Pero ang mas ikinagulat ko ay nang ilibing niya ito sa mababaw na hukay na kanyang mabilis na ginawa. Saka nagsindi ng posporo at tinutok ito sa doktor. Nakita ko ang pagkatakot sa mukha ng doktor hanggang sa napalitan ito ng galit at sakit. Sinindi ng manggagamot yung apoy sa tuyong dahon ng saging na dala niya mula sa bahay namin. Saka yun nilagay sa ibabaw ng pinaglibingan niyang itlog. At ilang sandali pa, narinig ko yung mahinang pagputok ng itlog sa harap namin. Nakita ko rin na milipit sa sakit yung doktor sa harap namin na halos mapaupo na. Gusto ko man magtanong kung anong nangyayari pero hindi ko na nagawa dahil agad naman akong hinila ng manggagamot palayo sa lugar na yon. Sinabi niya na kailangan naming bumalik sa bahay. Hindi na ako tumutol at nagtanong pa. Mabilis kaming bumalik sa bahay at natatnan namin doon na mahimbing nang natutulog yung anak ko habang hawak ito ng asawa ko na masayang tumingin sa akin. Wala na raw itong lagnat at hindi na nagmumuta ang mga mata ng bata. Nanlambot ang mga tuhod ko dahil sa unti-unting pagkawala ng kaba at takot.
Napaupo na lang ako noon sa kama at yumakap sa mag-ina ko. Hindi ko na alam kung anong nangyari pa doon sa doktor dahil hindi ko na yun naitanong pa sa manggagamot. Hindi na rin niya naikwento. Ang importante na lang sa akin ay yung pagbuti ng kondisyon ng anak ko. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko.